Praise the Lord. Isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo o God na amin na pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dahil tunay po sinabi mo na hindi lamang po kami nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa iyong mga labi. Kaya po Diyos, sa pagkakataon na ito, dalangin ko, patuloy na mangusap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So, nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. Kaya kung handang-handa na, pakipagbuklat po kayo sa akin in the book of 2 Samuel, chapter 11, verses 1 to 17. Yan po yung text po natin this afternoon. It is found in 2 Samuel, chapter 11, verses 1 to 17. So our topic is about the moral lessons with regards sa kasalanan po ni David. Yan. Moral lessons, the sin of David. So, andyan na po tayo. No. So, before that, ang pangalang David means, in Hebrew word, beloved. Ay, ang ganda pala ng David, ano? Kaya kung kayo po yung magkakaroon ng ako, yan, David po ang ipapangalan ninyo. And we know that David, he was born in Bethlehem, the youngest son of Jesse. No. Meron siyang 7 older brothers. At hindi lamang yan, kundi sa mata ng Diyos, si David po, he is a man after God's own heart. Oh. So tingnan po natin yung pong sitwasyon ni David from verses 1 to 5 and 2 Samuel 11. Start po tayo. So makikita po natin dito sa verses 1 to 5 muna. In the spring at that time, when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Siguro, nung kanilang kapanahunan, wala kasing bubungan yung paliguan, di ba? Ayan. So, habang nasa rooftop, ayun, nakakita siya ng isang magandang babaeng naliligo, sabi dyan. Verse 3, and David sent someone to find out about her. The man said, isn't it this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite? Then David sent messengers to get her. She came to him and he slept with her. She had purified herself from her uncleanness. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David saying, I am pregnant. So yun po yung nangyaring sitwasyon dyan. So dito makikita po natin na meron pong pagkakaiba po yung tinatawag na physical rest compared to spiritual rest. Kaya na ang alam ni Haring David, no, magpapahinga. Yan ang sabi niya. Pero tingnan po natin na kung ano yung naging result ng sinabi niyang magpapahinga at hindi siya sumali sa battle na yan. So, dito makikita natin, kaya nang palagi natin sinasabi, be careful to little eyes. Diba? Hindi naging careful, may nakita ang dalawang mata. Kaya kung hindi po tayo magiging careful, no, ang matang yan, pag may makita, magpapahamak sa atin. Kaya be careful to little eyes. No? So dito, it refers to coveting or lusting na tinatawag. At alam natin na actually woman is the weakness of a man. Kaya kayong mga may asawa, pasensya na kayo kung medyo nangangapit bahay daw yung mga lakay ninyo.
Diba? Sa ating mga Pilipino may kasabihan tayo, pagpalay na ang lumalapit sa manok, anong gagawin ng manok? Oh, kita ninyo, you know it. So, yan ang nagiging sitwasyon. So, there is a temptation knocking, no? At alam po natin na ang nangyari kasi, David give a foothold. Kaya ingat tayo, baka magkaroon ng foothold. Tingnan muna natin ang Ephesians 4 verse 27 bago natin ituloy yung ating kwento. And Ephesians 4 verse 27 sabi that, and do not give the devil a foothold. Kaya wag po nating bibigyan po ng foothold ang kaaway. No? At alam natin na ano ba ang foothold ni Satan in the life of a believer? Yung tinatawag na sin, kasalanan. No? Kasalanan. And then sabi rito, sin enter in his life. At ang nangyari, no, naging result, ayan, si Bathsheba, siya po ay nabuntis. So dito na po nag-umpisa ang problema. Yan, nagkaroon na ng problema. Ang mahirap kasi dito, di ba? Paghari kasi, alam natin na anuman ang nag-isip ng isang hari, ito ay kanyang nakakamit. Diba? At ang utos ng hari, ano naman yung kasabihan nating mga Pilipino? Hindi mababali. Ay hindi nababali. Isa din. O, ang ibig sabihin, pag utos ng hari, talagang verb. Utos na ng hari, kinakailangan masunod. So, because of that, ito na po, nagkaroon na ng problema. Dito na po nangyari ang problema. So, how does David solve his problem? So, paano po yung ginawa po ni David, ni Haring David, para malutas yung kanyang problema? Let's go back in verse 6. Sabi niya sa verse 6 in 2 Samuel chapter 11. Okay. Yan. So, in verse 6, so David sent this word to Joab, send me Uriah the Hittite, and Joab sent him to David. Because Bathsheba, meron siyang asawa. At ang asawa niya ay walang iba kundi si Uriah. And during that time, si Uriah po ay nasa labanan. Nasa labanan. So, ito yung iniisip ni Haring David. Meron siyang plano. Kaya pinatawag niya ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. Verse 7. And then sabi diyan, when Uriah came to him, David asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. So parang si Haring David in this scenario, yun ba tinatawag na hypocrite? Alam natin yung hypocrite? Yun ba parang kunwa-kunwari ka pa? No. Alam mo naman kunwa-kunwari ka pang nagtatanong, alam mo naman kung ano yung sagot, alam mo yung kung ano yung nangyari, parang for you, parang walang nangyari. No, yan. Kita na natin ang pagka-hypocrite na dito. And then verse 8, sabi diyan, then David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. So Uriah left the palace, and a gift from the king was sent after him. So talagang may balak. Dito lamang parang naiisip na rin natin, ako may balak si Haring David. No, balak niya na i-cover up yung kanyang kasalanan, no? Itago yung kanyang kasalanan, no? Parang he pretend that he was good to Uriah. Yun pala, kung tutuusin, meron siyang ginawang hindi tama. Kasi yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, oh, di ba? Ano ang kanyang ginawa? Buntis. Nabuntis niya. Na kung tutuusin, grabe yung senaryo. Grabe yung senaryo nangyari ito. No? So, dito, makikita natin na kunwari si David, sinabihan niya, Uriah, sige umuwi ka, kasi ang plano niya, kung uuwi nga naman si Uriah sa bahay ng kanyang asawa, di cover up, parang, ayun, pwedeng matakpan yung kasalanan kasi umuwi yung asawa, di ba? Ito rin natin, verse 9.
But Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servants and did not go down to his house. Oh, napakabait ni Uriah. Tingnan ninyo. Kung iba lang ito, ay excited. Diba? Kasi nga, hari na nga nagsasabi sa'yo na uuwi ka. Imbis na nasa labanan ka, uuwi ka sa iyong asawa, no? Magpapakasaya ka sa kanya. Pero tingnan po ninyo si Uriah. No? Hindi siya umuwi, kundi ang ginawa niya, nakitulog siya doon sa master servants. Sabi po dyan, verse 10. And then David was told, Uriah did not go home. Nalaman ni Haring David. So he asked Uriah, haven't you just come from a military campaign? Why didn't you go home? Oh, parang ang ganda ng tanong din ni King David, ano? Parang concern na concern siya kay Uriah. Oo nga naman, kagagaling mo lang mula sa labanan. Eh sana mag-rest ka rin at puntahan mo ang iyong asawa, no? Pero dito makikita po natin in verse 11, sabi diyan sa verse 11, Uriah said to David, the ark and Israel and Judah are staying in tents, and my commander Joab and my Lord's men are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. Kung tutuusin, parang makapagpagdamdamin yung sinagot ni Uriah. No? Parang sapul na sapul ba itong sagot niyang ito kay David. No? Dahil makikita mo yung kanyang commitment, yung kanyang loyalty, faithfulness sa kanyang trabaho. Hindi niya maatim na siya ay magpapakasaya sa piling ng kanyang asawa, samantalang yung kanyang mga kasamahan ay nasa labanan. Alam niya ang sitwasyon ng nasa labanan, di ba? Mahirap. So kung i-compare mo, parang sa kanilang dalawa walang puso si David. Isang biit. No, kung ating titingnan. No, samantalang yung isa talagang buong puso, yung kanyang loyalty sa kanyang trabaho. No? And then next verse. Then David said to him, stay here one more day, and tomorrow I will send you back. So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. Verse 13. At David's invitation, he ate and drank with him, and David made him drunk. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. So tingnan niyo si David, talagang pinagpipilitan niya na gustong umuwi ni Uriah sa bahay ng kanyang asawa. Kaya sabi niya, ayan, lalasingin ko nga ito. Para paglasing na, ayan, willing na siyang umuwi. Pero ito ba yung makikita nating lasing na meron pa rin tamang gising pa? Diba? Kasi hindi siya umuwi, kundi nandun pa rin nadoon siya natulog. No? So failed na naman yung plano ni Haring David, isn't it? Yung kanyang plano, wala kasi kahit anong gawin niya. Pero makikita natin dito yung katapatan po ni Uriah. Verse 14. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. Okay. Next verse. And it he wrote, put Uriah out in front where the fighting is fiercest, then withdraw from him, so he will be struck down and die. So ito na naman yung kanyang pangalawang plano, kasi yung plano niya, hindi niya napauwi. So ito na naman yung pangalawa niyang plano. Next verse, 16. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at a place where he knew the strongest defenders were. And verse 17, when the men of the city came out in fought against Joab, some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Imagine that.
Nung hindi siya umuwi, okay, ang ginawa ni David, may sulat, gumawa siya ng sulat, pinadala pa kay Uriah. Walang kamuwang-muwang si Uriah na ang sulat na dala niya ay ang sulat ng kanyang kamatayan na ibibigay niya kay Joab, no, sa commander during that time. So, anong nabasa ni Joab? Ang nakasulat doon? Sa matinding labanan, ilagay sa harapan si Uriah, then withdraw. Parang ang sama-sama, kung aking titingnan, yung ginawa niyang pamamaraan, para lamang for him ay masolusyonan yung ginawa niyang hindi tama. Hindi niya alam na yung unang kasalanan ay nadagdagan na naman ng kasalanan. So actually, ganito po ang senaryo na nangyayari sa buhay ng mga tao sa mundo dito. Yung pag may ginawang kasalanan, gustong i-cover na naman, nakakagawa na naman ng hindi tama. Kaya tuloy, ay ang kasalanan cover up na. Ayan, hanggang sa wala na. So, yun po yung naging senaryo mga kapatid. 2 Samuel chapter 12, verses 1 to 14. Nagpunan natin yung kwento. And then sabi diyan, the Lord sent Nathan to David. When he came to him, he said, there were two men in a certain town, one rich and the other poor. The rich man had a very large number of sheep and cattle, but the poor man had nothing except one little ewe lamb he had bought. He raised it, and it grew up with him and his children. It shared his food, drank from his cup, and even slept in his arms. It was like a daughter to him. So may kwento na naman dito, no? Isang mayaman at saka isang mahirap na may alagang, no? Ayan, lamb or sheep. Verse 4. Now a traveler came to the rich man, but the rich man refrained from taking one of his own sheep or cattle to prepare a meal for the traveler who had come to him. Instead, he took the ewe lamb that belonged to the poor man and prepared it for the one who had come to him. Grabe na naman itong kwento ito, ano? Yung mayaman, marami siyang mga alaga. Yung mahirap, may nag-iisang alaga. Nung nagkaroon ng bisita, ang mayaman na ito, no, hindi siya kumuha doon sa kanyang mga alaga, kundi yung kinuha niya yung nag-iisang alaga ng mahirap na ito. Verse 5. David burned with anger against the man and said to Nathan, kahit na sino siguro, pag napakinggan mo na ganun yung kwento, ay magagalit ka. Magagalit ka dun sa mayaman. Mayaman na nga. Marami nga na siyang mga alagang tupa. Bakit pa niya pag-iinteresan yung nag-iisang alaga ng mahirap na ito? So, sabi diyan, David burned with anger against the man and said to Nathan, as surely as the Lord lives, the man who did this deserved to die. Kinakailangan mamatay, sabi ni Haring David. Verse 6. He must pay for that lamb 4 times over. Ito yung judgment ni Haring David, 4 times over. Because he did such a thing and had no pity. Gumawa siya ng hindi kanais-nais at hindi man lang siya naawa. Sabi ni Haring David. Verse 7. Then Nathan said to David, you are the man? This is what the Lord, the God of Israel says. I anointed you king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah, and if all this had been too little, I would have given you even more. Eh, nung nagalit si Haring David, sabi ni Nathan, ikaw yun.
Ang sabi niya, ikaw yun. Sabi niya, no? Kay David. And then, sabi po niya dyan, verse 9. Okay, let's go to verse 9. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now, therefore the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Verse 11. This is what the Lord says, out of your own household I am going to bring calamity upon you. Before your very eyes I will take your wives and give them to one who is close to you, and he will lie with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. Verse 13. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. And verse 14, but because by doing this, you have made the enemies of the Lord show utter contempt, the son born to you will die. Okay, so stop na tayo doon. No? So dito po sa ating kwento, makikita natin dito na sa buhay ni Haring David, nakagawa siya ng kasalanan na kung ating titingnan sa mata ng tao, kung tayo siguro yung pumusga, walang kapatawaran. No? Kasi he became an adulterer and at the same time murderer. Yan ang kanyang kasalanan. Pero makikita natin na in spite of that, no? Ang evaluation pa rin ni Lord, no? He is a man after God's own heart. Bakit nga ba? No? So, titingnan natin mamaya. So, this time, sabi natin, moral lessons, the sin of David. So, ano po yung moral lessons sa kwentong ito? Number 1 is that, in serving God, there is no rest. Ang paninilbihan sa Panginoon ay wala pong, sabi niya dyan, no rest, kapahingaan, or walang holiday. Kasi tingnan po ninyo, diba? Imbis na si Haring David, siya yung mangunguna sana sa labanan. Pero that day, dun sa kwento natin, diba? Sa second Samuel chapter 11 kanina, imbis na siya yung pupunta sa labanan, ang ginawa niya ay nagpahinga. Nagpahinga. Kaya sabihin mo yung katabi mo, tingnan mo kung magpapahinga ka. No? Dahil merong magyayaring hindi maganda, katulad ni Haring David, imbis na pupunta sa labanan, nagpahinga. Which is, sa atin pong paninilbihan sa Panginoon, sabi diyan, in serving God, there is no rest. Kaya, 24 hours, di ba? Yung ating paninilbihan sa Panginoon, mga kapatid. Kasi pag once na kayo ay nag-take arrest, ay, dyan na mag-uumpisa. No? Mag-uumpisa na yan, na may gagawin po ang kaaway natin. Sino ba ang kaaway sa mundo dito? Satan. He is our enemy. Kaya tingnan po natin, nakikita niya, ay ito, naku, tinatamad na siyang pumunta ng church. Kaya wag po tayong tamarin pumunta ng church. Tinatamad na siyang makinig sa aking salita. Tinatamad na siyang magbasa ng aking salita. Hindi man lang nag-i-evangelize. Naku, kinakailangan gawin natin yung mga dapat gawin para sa Panginoon. So, in serving God, there is no rest, mga kapatid. Kundi ang sabi diyan sa 1 Corinthians 15, 57 to 58 as our supporting verse,
But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves. Ayan, ang dapat nating gawin. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan. Kaya mga kapatid, kailangan po nang gagawin natin yung kung paano po yung gagawin natin manilbihan sa Panginoon. Sa mga talento, sa mga gift na ibinigay ni Lord, because all of us, tinawag ni Lord dahil may gamit po tayo. No? Bawat isa po sa atin ay may gamit at may dapat gawin upang sa ganoon, no, the more pa po na lumago ang kaharian ng Panginoon at gagamitin po niya ang bawat isa sa atin. Kaya sabi yan, always give yourselves fully to the work of the Lord. Kaya wag po tayo maging tamad, mga kapatid, sa ating paninilbihan sa Panginoon dahil hindi po nasasayang ang ating paglilingkod. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, sabi niya diyan, meron pong reward, mga kapatid. Hindi man po natin nakikita ngayon, pero alam po ninyo, spiritually, there is something na ginagawa ng Panginoon. Sa bawat paglilingkod natin, sa bawat ginagawa natin sa Panginoon, no, hindi mo man makita with your own naked eye, pero alam mo, merong pagpapalang ginagawa ang Panginoon. Okay? Kaya hindi po nasasayang. Kaya kahit na kukunti lang tayo, sige lang. Pag araw ng day off, we rather choose to go in the house of the Lord. At kung ano yung pwede nating magawa, gawin natin. Okay. Another lesson. Another lesson is that continue to have a repentant heart. Continue to have a repentant heart. So, ito po yung ginawa ni Haring David. Nung sinabihan siya ni Prophet Nathan, no, na siya yung equivalent noong mayaman na maraming alagang tupa, no, na kinuha niya yung nag-iisang tupa ng mahirap na ito. Nung sinabihan siya ni Prophet Nathan na ikaw yon, ano po ang naging reaction ni David? No, he humbled himself. Kaya nagkaroon siya ng repentant heart. At ito po yung dapat, mga kapatid. No? At ang pagkakaroon po na ang repentance na tinatawag, hindi lamang po one shot deal. Every day, every time, we need to maintain a repentant heart. Because we are not perfect living in this world. Katulad ni Haring David, pag yung mga matangian, hindi tayo naging careful, papahamak tayo, isakit. Mga parts of our katawan, no? Salamat sa mga paangian, tama ang kanyang pinuntahan. No? At tayo ay nakarating sa tahanan ng Panginoon. Eh paano na lang kaya kung nag-iba ng landasin yung paa mo at iba yung pinuntahan? Imbis na pumunta sa tahanan ng Panginoon, pumunta doon at namasyal. Oh. And Psalm 51 verses 10 to 12, isinulat po ito ni Haring David. Siya ang author ng Psalm 51 verses 10 to 12. Nung siya ay nagkasala, na-realize niya, kaya isinulat niya ito. Nang sabi ni King David, create in me a pure heart, O God. Panatilihin mo, Panginoon, ang isang pusong malinis. A renew a steadfast spirit within me. Next verse. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Kasi mahirap na naman. Pag mawala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, no, ay mahirap. Baka ang papalit niyan ay Espiritu ng Diablo. Eh di lalo ka lang mapapahamak.
Kaya sabi ni Haring David, no. Huwag mong hahayaan, sabi ni Haring David, na mawala ang espiritu mo sa akin. Kundi sabi niya dyan sa verse 12, restore to me the joy of your salvation. Kaya, still pa rin po ba na mayroong joy na nararamdaman ng ating mga puso? Kapain na natin yung joy dyan sa puso. No? Dapat, andyan pa rin na nananatili ang kagalakan sa puso natin. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Ayan, ang sabi ni Haring David. Kasi alam niya kung ano ang pakiramdam, no, ng taong may kasalanan. No? Alam niya ang sitwasyon. Di ba sa atin nga, kung meron tayong ginawang hindi tama, ang bigat-bigat ng loob, isang liit, ang bigat-bigat ng puso, lalo na pag alam mo na ikaw ay hindi pinatawad, nagigilty ka. So naranasan po ni Haring David ang sitwasyon na ito, nagilty siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya yan ang sabi niya sa Panginoon, create in me a clean heart, O Lord. So continue to have that repentant heart. Number 3 lesson is that God forgives our sin, but we need to suffer the consequences of our sin. Tatandaan po natin ito. Ang Diyos ay kayang-kayang patawarin anuman ang ginawa nating kasalanan na hindi nakakalugod sa Kanya. God is able to forgive. Pero ang napakahirap, mga kapatid, meron pong consequences ng kasalanan na ating ginagawa sa Panginoon. Katulad po ni Haring David. No? Di ba yun ang sabi sa kanya ng Panginoon? No? Doon sa ating binasa balikan na natin. And 2 Samuel chapter 12, start tayo sa verse 11. Ulitin muna natin bago tayo pumunta dyan sa Galatians 6, 7, 8. Go back first to 2 Samuel 12, verse 11. 11 to 12. Basahin natin. 2 Samuel. Yeah. Sabi niya, this is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity on you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to the one who is close to you, and he will sleep with your wives in broad daylight. Kung babasahin po ninyo yung naging kwento ng buhay ni Haring David, meron siyang anak na nagrebelde in the person of Absalom. Bakit nagrebelde si Absalom? Kasi yung kapatid niyang si Tamar, no, siya ay nirape ng isa nilang kapatid sa ama, na si Adoniah. Okay? So, yun yung naging scenario during the time. So, nagrebelde po si Absalom. At sa pagre-rebelde po ni Absalom, mga kapatid, dumating yung time na si Haring David, umalis sila. No? Kasi nga, siya yung umalis and then Absalom take over. Naiwanan yung 10 concubines ni King David. No? At ang nangyari si Absalom, no? naging asawa din niya. Yung naiwanan, kaya sabi diyan, no? Before your very eyes, I will take your wives and give them to the one who is close to you. Doon sa kanyang anak. And he will sleep with your wives in broad daylight. That is the consequences. Verse 12, sabi ni Lord, you did it in secret. Diba? Sikretong ginawa ni Haring David. Ang kasalanan niya kay Bathsheba. But, I will do this thing in broad daylight before all Israel. Kaya lantaran na alam ng buong Israel yung nangyari. No?
na scenario during that time. Kaya ang salita ng Panginoon ay talagang it happens. Although we know that God forgive David, pero yung consequences ng kanyang kasalanan, he experienced. At habang nabubuhay si Haring David, hindi po naging peaceful yung kanyang buhay. Nandyan yung alitan in the family. Nag-aaway-away. No. Mga anak. So, makikita natin dito na ang kasalanan ay talagang may consequences. Kaya, it's better na lang na impossible pag alam natin kasalanan, oops, sandali. No? Pag temptation pa lang, hindi ba yung kasalanan? Temptation is not a sin. But if you're going to yield in the temptation, doon na po nagkakaroon ng kasalanan. Kaya kung tukso pa lang, nilayuan mo na para hindi ka magkasala. Okay, Galatians 6 verses 7 to 8. Yung ating supporting verse kanina. Ano po ang sabi doon sa Galatians 6, 7 to 8? Galatians 6, 7 to 8. So sabi po dyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Verse 8. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kaya tama na naman ang kasabihan ng mga Pilipino. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Sabihin, dito, applicable ang mga ito. Kaya, ingat tayo. Dahil kung ano yung ginagawa natin, we harvest it. Kaya tingnan natin. It's a lesson to all of us. Okay, number 4 lessons. Number 4 lesson is that believers should have a holy fear. Tayong mga mananampalataya ay kinakailangan magkaroon po ng pagkatakot. Holy fear na tinatawag. Pagkatakot. At alam natin na sa ating mga mananampalataya, sin is a foothold of Satan in the life of a believer. Kaya ingat tayo. In Matthew chapter 10, verse 28, sabi dyan, Matthew 10, verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Nang tinutukoy po rito ay walang dapat katakutan kundi ang Diyos lamang. Kasi ang mga tao sa mundo ito, takot sila. No? Kung ano-ano ang kinatatakutan ng mga tao. Pero sabi dito, huwag kayong matakot to those who kill the body, katawan lamang yung kanilang pinapatay, pero hindi nila pwedeng patayin yung kaluluwa. Samantalang ang Panginoon, no, siya ang may hawak ng lahat. Kaya siya lamang po ang dapat nating katakutan. Karoon tayo ng takot sa Panginoon. At alam natin na sa paningin ng Panginoon, kasalanan kasi ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Nang dahil sa kasalanan na yan ang nagsisipare between tao sa Diyos. Kaya pag alam na natin hindi tama, kasalanan, sandali, wag na tayo maging partner doon. Ayusin na natin yung mga dapat ayusin. Kaya titingnan ko natin, it's a lesson, na it's one of us. We need to have self-examination. I-examine natin yung sarili natin na okay pa ba itong aking dinadaanan?
Ang aking ugali, okay pa ba o may pagbabago na? Yung aking way, yung aking ginagawa, yung klase ng kaisipan meron ako. No? Baka mamaya pati yung isipan natin, iba na. Kaya napakaganda mga kapatid na titingnan po natin kung anong buhay meron tayo ngayon. Because tayo mga mananampalataya, remember, ibang-iba na po tayo sa mga tao sa mundo. Nakikita ang pagkakaiba between the believers and the unbelievers. At ang panglima, the last one na moral lessons natin is that stand up and go on. Stand up and go on. Kung dumating man yung time na tayo ay manghina, kasi di ba dumarating yung time na parang, ang alam mo, wala ka nang kakampi sa mundo ito. Yung bang parang pinagtakluban ka ng langit at lupa, hindi mo alam kung saan ka pupunta, sa taas ba, sa baba, sa kaliwa, sa kanan. Parang yung lahat ba ng gagawin mo, parang kontra sila sa iyo. Na ang tingin mo, nag-iisa ka. But you know, sabi dyan, stand up and go on. Because sa ating pong mga tao, kanya-kanya talaga. Yung sitwasyon na nangyayari, isang may kanya-kanyang problema, sabi na natin problema, testing, kabigatan ng buhay, mga pasanin, no? Mga cross na dinadala sa buhay natin. Pero ano man yan, what we need to do is stand up and go on. Kahit na magkasala tayo, katulad ni Haring David, nandun sana ang realization na ginawa niya. At kinakailangan talaga mga kapatid na ipagpatuloy po natin ang buhay. Ipagpatuloy. Kung sa mundo nga habang buhay may pag-asa. In Psalm 37 verses 23 to 24, sabi diyan, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. And verse 24, though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Oh, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Kaya sabi ko nga kanina, kung inaakala mo na nag-iisa ka, tumingala ka lang sa Panginoon. Dahil tutulungan ka niya, gagabayan ka niya. Though he may stumble, sabi niya, he will not fall. Bakit? Kasi nakafocus tayo sa Panginoon. Kasi isinasali natin ang Diyos sa buhay natin. Kaya ito po ang kagandahan, mga kapatid. Dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito, dahil ang pangako ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Sasamahan tayo ni Lord sa lahat po ng laban natin sa mundong ito. Marami pa po tayong laban na haharapin sa hinaharap. Hindi lamang po yung laban natin ngayon. Kasi habang tayo ay nabubuhay, may mga laban sa buhay. May mga parating pa at hindi natin alam kung yung mga parating ba ay mas grabe or okay lang, walang nakakaalam. Katulad ng bagyo, kaya nga ang buhay ng tao ay weather lamang. Hindi natin alam. Pero ang kagandahan, mga kapatid, manalig tayo sa pangako ng Panginoon. Sa kanyang mga salita. Though he may stumble, he will not fall, sabi ni Lord. For the Lord upholds him with His hand. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya, ganun po mga kapatid. We just keep on. We just keep on. So, kung ating titingnan, ito po yung mga lessons na makikita po natin in the life of King David. Na gumawa man po siya ng kasalanan, pero ang kagandahan sa pagiging humbleness niya, repentant heart niya, nandoon na still pa rin the evaluation of God to him.
He is a man after God's own heart. So sana ganun din po ang maging evaluation ni Lord sa bawat isa sa atin. Na makuha rin po natin yung favor ng Panginoon. Na in spite na there are times nakakalimot tayo, may nagagawa tayong hindi tama, pero nandun pa rin na tayo ay babalik sa Panginoon. I-maintain po natin ang pagiging humble, repentant heart, yan ang susi ni King David. Pagsunod sa Kanya, pag-obey sa command ng Panginoon, sa mga salitang ating napapakinggan, hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi higit sa lahat nagagawa ng salita ng Panginoon. So what are the lesson? In serving God, there is no rest. Continue to have a repentant heart. God forgives our sin, but we suffer the consequences of our sin. Believers should live a holy fear. Stand up and go on. And our conclusion, dito po tayo magtatapos. Romans chapter 6, verses 11 to 14. Okay. Sabi po dyan sa Romans chapter 6, verses 11 to 14. And the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God and Christ Jesus. So dapat ganito po yung status natin. Dead to sin. Remember, we have already the Spirit of God. Hindi na po yung layo ng katawan natin ang nasusunod. Kundi, gagabayan na po tayo ng Panginoon. Oh. So sabi niya, count yourselves dead to sin, but alive to God and Christ Jesus. Verse 12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Remember, tayo na po ay binago ng Panginoon. The old has gone, the new has come. Verse 13. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Kaya titingnan po natin, every part of our body, just offer to God. No. Na yung mga ginagawa natin, no, just give it to God. Do not let, sabi diyan, part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. So lahat ng part of our body, just offer to Him. Pag alam mo na may parte ng katawan na medyo nag-iiba na, just offer to God. Katulad ng paa, ng kamay, mata, no? Yung ating dila, no? Napakaliit, pero grabing sabi doon, no? Maliit lang, pero nagliliyab yan. No? Kaya ingat, no? The way we talk. So, tingnan po natin. So, offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. And verse 14, sabi dyan, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Salamat sa ating Panginoong Jesus, because it's one of us. No, hindi na po tayo alipin ng kasalanan, mga kapatid. Salamat sa Panginoon because of Him. No, nang dahil po sa Kanya, no, we are now, sabi diyan, we are living now under grace. Grace means unlimited favor. Kasi kung law pa rin, no one can fulfill the law. Hindi natin kayang sundin ang utos. Diba? Pag babasahin mo yung 10 Commandments of God, masusunod ba natin lahat yun? Ang bira. Sakit. We cannot do it. But praise the Lord. Dahil ang pag-asa lamang po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So we are safe because we have Jesus Christ in our life. So yun yung kagandahan, mga kapatid. Kaya what we need to do is to obey the Word of God. And remember that Word and Jesus, they are one. Kaya kung tayo po
ay nag-obey, sumusunod sa Kanya. I believe na ang magiging buhay din po natin sa mundong ito ay mai-enjoy natin. Kahit na maraming testing, maraming trials, maraming problema, maraming nangyayari sa buhay natin. Pero pagkasama natin ang Diyos, everything will become alright. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po o God, ikaw lamang ang aming pag-asa sa mundo ito. Kaya patuloy o Diyos, nahawakan mo po ang aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po ay makapamuhay sa mundong ito nang naaayon po sa iyong batas, nang naaayon po, Panginoon, sa ikalulurhati ng iyong dakilang Panginoon. Salamat sa mga salita mo, O God, na ito po ang aming gabay. Ito ang nagbibigay aral, Panginoon, nagtutuwid sa bawat isa sa amin, na kung kami po ay susunod sa iyong mga utos, O God, magiging maayos po ang buhay namin sa mundo. Kaya tulungan mo po ang bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Sa aming kahinaan, palakasin mo kami, O God. Sa mga bagay-bagay na nagagawa po namin hindi tama sa iyo, O God, ayusin mo po ang mga dapat ayusin sa buhay po namin, O God. At tanging ikaw lamang, O Diyos, ang siyang naitataas. Salamat, Lord. In Jesus' name I pray. Balik po sa amin.